Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel. I'm Mandes Vlog. Ito, talagang napakainit mga kaibigan. Umaatikabo na tanungan diyan po sa Senado. Itong nag-viral na nanutok ng baril ng api at nanampiga ng siklista diyan po sa kangapoy gitna ng kalsada. Sumalang po diyan sa hearing sa Senado. Naku po, ay bugbog sarado sa katanungan. Ang laging sagot niya, opo, nagsasabi ako ng totoo. Laman ng video na yan mga kaibigan, ang ating tatalakayin. At kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, hinaniyaan ko po kayo. Please subscribe, sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan niyo po. Ako po'y muling nagpapaalala mga kaibigan, kung pwede lang ho, patapusin po nating panoorin ng vlog na ito at nang sa ganun po lubos nating maunawaan. Heto na, samahan niyo po ako mga kaibigan. Para kang gago. Oh, gago ka! Gago! Ang sinasabi ko lang po, Your Honor, yung tunay po na pangyayari. Kasi biktima rin ako rito eh. Honor. Pero my God, please, huwag niyo gawing tanga itong komite na ito na magsisinungaling kayo dito. Pagtayo ko sa kotse ko, Your Honor, nakita ko bisikleta. Sabi niya, minura niya ho ako ng PI eh. Sabi niya, PI, gago ka. Bigla kang pupreno kung hindi ka ba naman huminto ng bigla, hindi kita mababangga. Dali ha. Nagsabi ka daw sa kanya ng putang ina? Wala po akong sinabi. Ha? Wala po, Your Honor. Wala ba? Kung mayroon man pong bumangga sa kotse ni Ginong Gonzales, malamang po hindi ako yun. Kasi nasa right side po ako ng bike lane. Right side ka. Opo. So hindi mo siya nabangga sa likuran, sa gilid ka. Hindi po. Ito, Mr. Gonzales ha. Opo. I want to inform you that pag nagsinungaling ka dito, Ay, hindi sa po. hearing na ito, you Apo. can be cited in contempt at pwede kita ipakulong sa baba. Opo. So, magsabi ka ng totoo, ha? Naintindihan ko po yun, Your Honor. Sabi ka ng totoo, huwag kang mag-imbento ng istorya dito dahil kung ikaw dismiss na pulis, ako retirado akong pulis, hindi tayo pwede magbubulahan dito, ha? Yes, Your Honor. Hindi po Tayo, po, yung- hindi po, yung yung totoo lang po, yung yung totoo totoo lang. lang po sinasabi ko. Kung ano po yung interview sa akin ni Katonying, yun din po ang sasabihin ko sa inyo. Sige. Yung Continue. po, yung po, ang nagpainit ng ulo ko, dahil nung pagbalik ko sa kanya nung mura, habang nakatayo ako, ang ginawa niya ho, sinuntok niya po yung bubong ng kotse ko, na nakagwantes po siya ng pang-motorsiklo, yung may mga knuckles po, yung plastic. UP naman po, kitang-kita naman po ng mga investigador eh. Yes, Your Honor. Pero my God, please, huwag niyo gawing tanga itong komite na ito na magsisinungaling kayo dito. Yes, sir. Otherwise, may consequence yung pagsisinungaling ninyo, ha? Ayaw ko magsinungaling kayo. Opo, Your Honor. Opo. Please, ayaw ko mag-contempt ng isang, how old are you? 63, magsi-64 po, Your Honor. 60? 63 po, Your Honor. 63. Matanda ka lang sa akin ng 2 years eh. Ako 61 ako eh. Oh, so ayaw ko mag-contempt ng Ang sinasabi ko lang, taong na may sakit. ang sinasabi, According to you, may sakit ka, ha? opo. Ang Kaya sinasabi, huwag ka magsinungaling, please. hindi po, hindi po ako nagsisinungaling po. Sige. Ang sinasabi ko lang po, Your Honor, yung tunay po na pangyayari. Kasi biktima rin ako rito eh. Nawalan ako ng trabaho, na ano ko sa social media, mga anak ko, pamilya ko. Kasi yung po sinabi ni Mr. Gonzales, may glove siya na may knuckle. Oh, Mr. Gonzales, Yes, Your Honor. this picture won't lie. Wala siyang suot na glove. Ngayon, ikaw pa gumagawa ng istorya, nasuot-suot niya glove na Opo. may hard knuckles. O, tingnan mo, nakita mo. Totoo po sinasabi ko po, hindi po ako nagsisinungaling. Kaya at nga, hindi- totoo sinasabi mo, pero totoo rin itong picture na ito na nagsasabi na wala siyang gloves. Alam mo, Hindi po ako nagsisinungaling, Your Oo. Honor. Kitang paano nga yan? How can you
biker din ako. Opo. Pag magsuot ka ng gloves na gano'n na may hard knuckles, tapos siklista ka, para kang gago. Oh, gago ka. Gago. Magbisiklita ka tapos hard knuckles na. Hindi mo man kailangan yan sa bisiklita. Pang motor yan. Your Honor, hindi po ako nagsisinungaling. May mga Sana, huwag tayong mag-manufacture ng istorya dito, Mr. Gonzales, ha? Kasi Hindi po ako nagmamanufacture. regardless kung nasabi mo niya sa ibang forum na naniniwala sila, not in my committee. You cannot fool this committee, ha? Yes, Your Honor. Very clear yung nakikita. Okay, alright. Nako po, nandito na naman tayo. Masaya. Masaya na naman ito ang ating pagtatalakay, mga kaibigan. Shoutout po muna sa lahat at palakpakan. Talaga. Matindi ito. Yan po nga, makikita nyo po diyan sa larawan. Yan pong isang kalbo, si Wilfredo Gonzales. Ito po ay ang nasangkot, nag-viral dito ho sa kanyang pananapak at pagbunot, pagtutok ng baril, pagkasa sanhi po ng doon po sa gitgitan ang kanyang kotse at itong isang nagbibisikleta po, mga kaibigan. Nagkaharap ngayon po, kanina po yan, diyan po sa Senado na Senate hearing naganap at sa pumuno po ni Senator Bato de la Rosa at ilang mga senador na diyan po at pinanood nga po natin. Mahaba po itong video na ito but ilang bahagi lang po ng porsyon doon po sa video ang ating pinakita ngayon sapagkat sa susunod po natin pagtatalakay, nako po, ay iba na po ang matutuklasan nyo. Dito po sa video ito ay nagkaharap po itong siklista. Siklista at itong si Wilfredo Gonzales ang matapang na ngayon po ay talagang nagtatapang-tapangan pa din. Talagang itong kalbong ito. Alam nyo, maraming kalbo. Katulad na nakikita po natin dyan sa Senado kanina. Habang tayo ay nanonood ay maraming kalbo. Si Senator Ronald Bato, yung iba pong mga resource person, nandiyan po ay kalbo din. Ba't bukod tangi po itong kalbo na ito? Nasangkot dito sa pagkasa ng baril sa isang siklista. Nako po, ang hindi maganda ang kaugalian. Marami pong natuklasan dito, mga kaibigan. Gusto nyo pong malaman ba kung anong natuklasan dito? Napakadami palang kaso. Luzon, Visayas, Mindanao. Mga kaibigan, mga mahal nating OFW sa mundo, mang kayo naroroon ngayon, halina kayo at samahan nyo po ako. Tuklasin po natin ang tunay na pagkatao nitong ikangay kalbo na ito, Wilfredo Gonzales, na talagang binugbog po ng mga tanong diyan ho sa ikanga po ay Senado na dumaan po sa Senate hearing. Nararapat lang. Alam mo ang laging sinasagot niya? Ang laging sinasagot niya, opo. Nagsasabi, ako ng totoo talaga. Kung kaharap lang kita, sinabunutan kitang kalbo ka. Ay, iba ko eh. Kung nakakarap kita, sasabunutan kitang kalbo ka. Amantakin mo, hanggang diyan ba naman? May video na. May video na po diyan na pinagbabatayan ang hearing. Ay ipipilit mo pa ang iyong nalalaman ng pagsisinungaling. How come na ikaw nga po nandiyan ka na sa Senado? Ay nagsisinungaling ko pa, gumagawa ka pa ng kasinungalingan, ay kaharap mo na ang mga senador, nandiyan ka na sa Senate hearing at pinapakita ang mga ebidensya. Subalit nagagawa mo pang ikangay magsinungaling, mga kaibigan. Datapuan sa punto pong iyan, nasasabi ko po na magsinungaling. Maliwanag po sa video, itong tinatalakay, ito po muna, dumako tayo dito sa ating pinakapunto dito. Ang gusto po ng ipunto ng mga senador, nabanggit po nito. Yan ito nga, kalbo na ito, nasa mandamakmak ng kasinungalingan, ay ito daw pong bisik na sinapak niya, kinasa ng baril, ay ginanyan daw po, ginanyan daw po ng kanyang kamao yung kotse, sinuntok yung kotse niya, mga kaibigan, na naging sanhi po ng kanyang init ng ulo, kaya nayupi daw ho yung kanyang sasakyan, mga kaibigan. Subalit lumalabas ho ang sabi nito si Gonzales ay nakagwantes.
Diyos mio, mahabagin, sinungaling talaga ito. Nakagwandis daw po itong siklista habang ginanon ng buckle, yung buckle na guantes. Ay makikita po diyan sa larawan ay wala naman po na guantes. Actual video po yan na ika nga po'y pangyayari. Pinakita dyan. Diyan pa lang po ay talagang hindi po mapagkakatiwalaan itong tao na ito na kalbo. Inuulit ko po, maraming kalbo. Ba't itong dalawang kalbo po itong tinatalakay natin? Yung isa ay leader ng terorista, kalbo din. Ba't ito ay kalbo din na leader ng... Anong leader ito? Anong gang nito? Tandaan-tanda na nito pero walang tinandaan, mga kaibigan. Tandaan-tanda na, inulit ko, wala pong tinandaan. Sapagkat diyan po sa hearing na naganap, sandamakmak pala ang kaso nito. Sandamakmak ang kaso sa barangay, sandamakmak ang kaso sa korte, patong-patong po. Yung iba po ay nagisanhi ng kanyang pagka-dismiss diyan po sa pagiging pulis niya. Mantakin mo, nag-retired. Tapos na-dismiss. Dito muna tayo sa nag-retired. Nag-retired ng ika nga po'y PO1. Diyos me, yung mahabagin. Ang pag nagpulis ka ho, mag-i-start ka sa PO1. Ngayon no, 20 years sa serbisyo, PO1 pa din, I'm sorry. Pero ito daw ho ay tumaas ang ranggo na promote hanggang PO2. Pagdating sa PO2, na-demote. Doon pa lang ho sumasalamin. Kaya po sa na-demote ay sandamakmak na ika nga po'y patong-patong na kaso at kalukuhan ang ginagawa. Pulis iskalawag, pulis patula ang ginagawa nung siya po ay nasa serbisyo pa. PO1 pa lang po ito, matindi na. Matindi na, PO1 pa lang ito, lalo pag naging PO3 ito, ay baka sakupin na ang buong Pilipinas. Diyos mayo. Ay, mga kaibigan, totoo po yung akin. Kung naging PO3 ho ito, PO4, o PO6. Sorry, ako ay nagbibiro lang, wala pong PO6, Ay, kung tumaas po ang ranggo nito, ang gusto kong ipunto, ay baka sakupin na ang buong Pilipinas nito, mga kaibigan. Ay, kita mo, nandiyan po sa Senado, ay talagang pinaninindigan niya pa rin ang kanyang kasinungalingan. That's why bugbog sarado sa mga senador po na nagtatanong. Talagang bugbog na bugbog. Nagpapawa-ipik pa doon sa mga video po na ating tatalakayin sa mga susunod ay kagimbal-gimbal sapagkat nanakal po ito Just imagine, nanakal kasama yung kanyang anak. Panibagong kaso naman. Dami yung blatter sa barangay, mga kaibigan. Kaya mabuti ho at nabisto ito. Ang punto de vista po natin dito, marami po ang nagawa ng nangyari dyan po sa Senate hearing na ika nga po'y nabisto ang pagkatao nitong kalbo na ito, mga kaibigan. Napakadami pong kaso. Nako po, napakadaming blatter sa barangay. Nanakal pa. Kasama yung anak na nakal. Ay nung ito ay edad na talagang siguro 30 plus nung nasa serbisyo to, talagang notorious to, mga kaibigan. Dahil magbabase po po tayo doon sa kaso. Pasensya na po, masakit yung lalamunan ko, nabubulol ako. At mabuti po ay nabisto ang ginagawa nito sapagkat alam po natin sila po ay nagkasundo na. Ito nga dalawang panig. At mayroon pong ibang kaso na pinal dito ng mga concerned citizen at ilang abogado. At bilang pagsuporta ho sa mga maliliit na tao ay tumayo at tumarap po itong siklista diyan po sa Senado at nasa ganun po maisiwalat ang buong katotohanan. That's why sinalaysay po ng siklista kung ano ang tunay nangyari. So balit ito naman ho nagsalaysay din ng kasinungalingan itong kalbo na ito. That's why nabugbog po ng tanong, nabugbog kung ano ang mga sinasabi ng mga ika nga po'y senador. Ito po, delikadong tao ito pag nakasalubong natin kung ito po ay nagdadrive. Dahil hindi lang po isang beses nangyari ang mga ginagawa niya, ilang beses na po. At meron din siyang mga blatter na ika nga po'y pananakot, pangtutorture. Nako po, matindi to, mga kaibigan. At pasalamat po tayo dahil dito sa siklistang ito, kahit po siya ay ganun ang takot at hindi po nagkaso, ay humarap po sa Senado. That's why gusto nyo pong ipunto rin dito
ay nagkaroon po tayo ng ikangay magising. Ha? Magising po ang mga ikanga po ay natutulog na kung ano man ang mga siklista dapat igalang po natin. Ang gusto po nating ipahiwatig, hindi porke kayo naka-4 wheels. Ha? Katulad po nito naka-4 wheels. Kasi marami po nangyayaring ganyan. Kawawa po ang ating mga siklista. Hindi porke siklista po ay kakawawain natin. Diyan po sa kanyang line, basta na lang natin abusuhin sa pamagitan ng ikangapoy, didikitan para hindi makapurma. Ngayon, kahit nasa tama po itong siklista, katulad po nitong ginawa nito, ay mamaliin nyo po, mga kaibigan. Sana po magising po tayo. Ang napakagandang aral po dito, igalang po natin ang ating kapwa, kahit po ito ay hindi naka-4 wheels. Irespeto po natin ang mga siklista. Ay malay nyo, yan po ay nagbabike lang dahil nag-i-exercise. Pero yan po ay napakadami ng sasakyan. Ba't siguro ang tingin mo? Dito kay kalbo na ito, ang tingin siguro nito, dito sa siklista, kahit po, ang tingin siguro nito ay talagang nagbabike, minamaliit eh. Kaya ganun, di ba? Ang gusto ko pong ipunto, dapat parehas po ang pagtingin natin. Lahat po na nga po inadyan sa lansangan na gumagamit po ng anumang uri ng sasakyan. Bisikleta, 4 wheels, wag po nating apihin yan. At wag po tayong mangapi, katulad nito. Kalbo na ito. Naka-4 wheels lang. Ang tingin dito sa siklista, basta na lang gaganyanin, kitang-kita na naman sa video, di ba? Isang uri po na ikangay pagmamaltrato. Huwag mong itanim sa kukuti mo na porke kayo naka-4 wheels, ikaw na ang siga ng kalsada. Dapat magkaroon po tayo ng respeto sa bawat isa, lalong-lalo na po diyan sa lansangan, na tayo po ay nagmamaniho ng kahit ano pa man. Kahit sino pa po na naglalakad diyan sa kalsada at ikaw ay naka-4 wheels, nakalbo ka, igalang mo ang tao naglalakad diyan. Hindi porke naglalakad diyan ay ganun na ang tingin mo, ganun na kahirap ang tingin mo. Naglalakad lang po yan dahil siguro yung iba nag-i-exercise. Naglalakad po yung iba dahil talagang walang pamasahe. Naglalakad po yung iba dahil gusto nilang ikangay maglakad-lakad, di ba? Makakita ng anumang makita. Dapat igalang po natin kung ano man ang mayroon sa lansangan. Tandaan mo yan at sak mo sa kukuti mo. Ikaw nakalbo ka. Start nung makita sa video ang ginagawa mo. Nakakatakot ka. May kangapoy. Makita sa lansangan. At baka gawin mo din ang ginawa dito. Ginawa mo sa siklista ito. Sana po mga kaibigan, nakuha nyo ang gusto kong ipunto dito. May mga aral po tayong mapupulot dito katulad ng sinabi ko po. Magrespetuhan po tayo anuman ang inyong sasakyan. 4 wheels, bisikleta, kung sino man naglalakad sa kalsada, respeto po natin. Mga kaibigan, huwag po natin tularan itong kalbo na ito. Bagkos, turuan po natin ang leksyon, putulan po ng sungay. Mga kaibigan. Okay, alright, shoutout po muna tayo at alam ko nakuha nyo ang gusto kong ipunto dito. At maraming salamat po sa lahat na nagpapahatid ng opinion diyan sa comment section. At ito ho. At bilang pagpupugay sa inyong mga walang sawang pagbigay ng public opinion, ito binibigyan ko po ng daan. Buhat kay Jansen Alex, hoy, karapatan na absent ng 4 how many months, ibig mong sabihin pag ili ka sa pisto, umalis ka na, tumira sa iba. Ayan po, buhat po kay Jansen Alex. At siguro pinapatong ko niya ito doon sa upload ko kanina dito sa TV sa Digamo Case, dito pa, buhat naman kay Elordi Bailon. Hi Sir Randy, nice to see you po. Sir, pinapatanong lang po if ok lang sa iyo. How young are you? Haha. Idol ka namin dito sa barangay Cebu nga. Cebu. Hoy mga taga Cebu. Ay, kumusta po kayo? Maraming salamat po sa panonood dito sa aking maliit pa na YouTube channel. Ako po ay 69 years old na. I'm 69 years old. Mga kaibigan. Okay, buhat naman kay salamat sa iyo, Elordi Bailon. Shout out, taga Cebu. Tito
Kiremet. Pasensya po yung mga spelling nila, hindi ko masyadong maintindihan minsan. Magkasama silang pinatalsik sa Congress. Dapat si Alvarez kung may panindigan, laban niya si Inday Sara. Ito yung tungkol ho sa upload ko kanina. Diyan po na tungkol dito kay Alvarez. Kung hindi nyo po napapanood, pasyalan nyo po. Nako po, may matutuklasan kayo sa pagkatao po nitong isang congressman na ito. Mga kaibigan, ito pa. Buhat kay Joseph Boyces. Ibalihis bakit nakampi kay Tibes, may lihim din siguro ito. Ayan, may lihim daw yung mga kumakampi kay Tibes. Itong upload ko kanina. Buhat naman kay Lorita de Burain. Nagpagtataka lang ang taong ito, parang atang nakakain ng linta. Ayan tungkol dun sa upload ko kanina po yan. Pantaleon Alvarez Sako. Ayan, isasako si Pantaleon Alvarez. Ayon po dito sa mga public opinion. Congressman Alvarez kurot din. Ayan, pakukurot. Kukurutin daw. Okay, maraming salamat po sa mga taga-Cebu. Marami pa lang nanonood sa atin taga-Cebu. Sa mansulok ng mundo po kayo naroon. Maraming salamat na nanonood po dito sa aking maliit pa na YouTube channel. Diyan po sa comment section ay pwede po kayo mag-iwan ng inyong public opinion. Maraming salamat po sa hindi nag-skip ng ads. At sabay-sabay po nating i-like ang video na ito mga kaibigan. Pagpalain po tayo lahat. Bye-bye!